Banghay-aralin sa araw na ito. Magsitayo ang lahat para sa panalangin. Ginoong Robert, maaaring mo itong pangunahan. Magsiupo ang lahat. Bago tayo magsimula, ay sino nakakaalam dito sa kantang Ikaw ang Sunshine Ko? Hindi kayo nakakaalam? Alam mo? Kantahin mo. Nangingiti mo ako, ikaw ang sunshine ko. Ganito ang gagawin. Sino nakaalam sa nasa dito? Alam ko. Ang gagawin natin ay sabay-sabay natin kakantahin ang Ikaw ang Sunshine Ko. At ang gagawin nyo ay magtuturuan lamang kayo sa inyong ito ang unang grupo at ito ang pangalawang grupo. Ganito lamang ang gagawin ko. Nangingiti mo ako, ikaw ang sunshine ko. Okay, 1, 2, 3, go! Nangingiti mo ako, Ikaw ang sunshine ko. Sabi na! nangingiti mo ako, Ikaw ang sunshine ko. Bilis na! nangingiti mo ako, Ikaw ang sunshine ko. Magsiupo ang lahat. Kumusta? Okay na ba yung mga pakiramdam dyan? Okay na. Kaluluwang nakatulog? Opo. Oo. Nakain na ba ang lahat? Opo, talaga. Sure na? Sige. May liwan ba sa klase ito? Wala po. Magaling mo na kumain ng mga sarili secret natin. Ngayon naman, ay magkakaroon muna tayo ng pamantayan upang sa ganun ay maging matiwasay ang ating pag-aaral. Okay. Ano ang gagawin kapag ang guro ay nagsasalita sa unahan? Robert? Ang gagawin ko, pag mayroong nagsasalita sa nahan, ay makinig. Makinig ng mabuti para naman maintindihan ang tinalakay. Ano naman ang gagawin kung gustong sumagot? Junel? Itaas lamang po ang kamay. Itaas lamang ang kamay kapag sumagot. Huwag magsalita ng oros kasi hindi ito kantahan. At ano naman ang gagawin pag may activity ang nagagawin? Lloyd? Makilahok po sa makakagawa. Makilahok sa pagkakagawain. Kayo ang gumawa ng inyong pamantayan na may ito ay sundin ninyo. Naintindihan ba? Opo, At ngayon ay magkakaroon muna tayo ng isang laro na tiyak ako masisihan at masusumbong ang iyong galing sa pagpili ng tama. Pumili lamang ng mga numero na nakadikit dito. At kung napapansin ninyo ay may mga larawan din na nakadikit dito, ay tutugmain na lamang ito sa tingin ninyo ay tama. Intindihan niyo ba? Okay. Ang laro nito ay tatawagin natin Click Me, Click Me. Okay, Robert, maaari ka bang pumili ng isang numero? 2. Ang iyong napili ay 2. Tugmang ni Dulo. Pumili ka ng mga litrato dito at ilagay mo ito sa iyong tanang. Kung sa tingin mo ay tugmang ang litrato sa number 2, ito ay tugmang ni Dulo. Ay, nagay bulong-bulong, yan naman sa gym. Siguro hindi ko muna sasabihin ang tamang sagot. Next, Judgery, maaari ka bang pumili ng iyong naibigang mga numero? 1. Tulang panubyo. Saan dito sa tingin mo ang halimbawa ng isang tulang panubyo?
Julian, maaari ka bang pumili ng iyong numero? Apat! Ang napili mo ay apat na numero. Pala-isipan. Pumili ka ng litrato dito. Daisy, Sibak na. Ngayon naman, pumili ka, iskor ko, ng iyong gustong numero. Ngunit wala ka ng ibang choice. Kundi piliin ang number 3. Ito ay bugto. Magaling! Palakpakan ang iyong mga sarili sa inyong mga ininikit. Ngunit, tama ba ang kanilang mga inilay? Hindi ko naman alam. Tama po. Tama? Paano ka nakakasiguro na tama ang kanilang mga nilagay? Dahil po ma'am, ayon sa aking karanasan at aking mga regular sa isipan, ang pinapanood ko ay isang uri ng flip-top bottle o yung mga balagdasan na may mga pangkuyang habang ang tugmang titulo naman ay wala. Ang bugtong ay mga ang mga tatanungan na nangangailangan ay ang mga pangwisap na nangangailangan ng mga sagot. Habang ang palaisipan naman ay mag-iisip ang isang tao kung ano na ba ang tamang sagot o kung ano ang maamin ng sagot sa isang pangwisap na tanungan na ibigay. Magaling, magaling, tama ka, Arnel. Ngunit dito sa tugmang numero, tumisita mo'y kapal. Pagkat matang paligot ay nakabang. Pagkat yun yan ang tugmang numero. Ngayon, sa aking ginawa, sa aking larong ginawa, may hinuwa na ba kayo? Tungkol saan ang aking tatalakayin ngayon? Sorry for that. Ang aking tatalakayin ngayon ay tungkol sa basahin niyo ng sabay-sabay. Tulang, panyo, tugmang, biro, bugto, at pala-isipan ng lungsod. Tama! Ang aking tatalakayin ngayon ay tugmang libro. Ang aking tatalakayin ngayon ay tulang panyo, tugmang libro, bugto, at pala-isipan. Pero bago yan, basahin nila natin ang ating layunin. Layunin. Basahin niyo ng sabay-sabay. Pagkatapos ng karayan, ang nanay na asahan, nakutukoy ang katangian ng mga tulang, panyo, tulman, biro, pala-isipan, at bugto. Naihanap ni ang mga katangian ng mga tulang, panyo, tulman, biro, pala-isipan, at bugto. Okay, layunin. Ang layunin ay natutukoy ang katangian ng mga tulang panyo, tugmang libro, pala-isipan, at bugto. Naihahambing ang katangian ng mga tulang panyo, tugmang libro, pala-isipan, at bugto. Iwasan ang pagtawa sa ating klase. Okay? Okay, magandang hapon lang pala sa inyo lahat. Nangako po, sir. So, alam niyo naman siguro kung ano ang ating itatalakay sa araw na ito. Ito ay ang patungkol sa tulang medyo tugmang siguro, bugto at pala-isipan ng mundo yung mas tinatawag na mga karunungang bayan. Sa karunungang bayan, ito nga pala ay isang dahilan ng magpapakailan ng mga individual o ng isang tao sa kanilang kaisipan o magpapakailan ng kanilang iniisip o kanilang damdamin. Una na rito ang mga halimbawa
ating bibig ay mayroon itong kahulugan kung saan yan ang nagiging simula o yan ang nagiging parang ano yan, parang yan ang nagiging history o yan ang nagiging simula ng mga tulang panudyo, mga tulang tumang-tigulo, mga palaisipan at iba pang mga akdang pangtula o mga karunungang bayan. Una dito ay ang tulang panudyo. Sino ang maaari bumasa sa ano nga ba ang definisyon ng isang tulang panudyo? Ginoong Junel? Tulang panudyo. Ito ay karaniwang umapak sa pag-ibig, pamimihati, pangamba, higinahan, pag-asa at kalungkutan, umaaari ng iba upang malusog sa kapwa. Okay, ano yung sa inyo? Tulang panudyo ay Kaya isang maikling ang dampatla na umamagsa sa panunugso, pang-aasal, pagbibiro at maging ang pag-una sa kilos o gawin ng isang tao. Halimbawa, ako'y isang lalaki. okay, maraming salamat Ma'am Junel. So, sino sa inyo dito ang pamilya sa larangan ng TikTok? Sino ang pamilya dito sa TikTok? Kailangan lang, Shay, Abra, ano yan, diba? Meron tayong nag-iidolo doon sapagkat saan sila ninyo kadalasan makikita? Mga Social media, sarap, sa mga TikTok, hindi ko ba? Sa mga larangan ng mga TikTok. So, kung nakikita nyo sa isang TikTok, ano nga ba ang ginagawa ng mga tao? O ano nga ba ang ginagawa ng mga tao? Di ba sa isang larangan ng TikTok may dalawang grupo o dalawang tao na nagbabatayan? Ngunit sa kanilang pagbabatayan, mayroon sa kanilang pagbabatayan sa kanilang pag-aasar ay mayroon itong kibig. Hindi lang ito karaniwang nakikita nyo sa kanto na para bang nagbibiroan lamang. Ngunit sa kanilang pagbibiro o pag-aasar ay may sina or sabunan nila or para bang ginagawa nila ito ng sining o hinig o tugma o ritmo. So yan ang isang halimbawa. So mga flip-top lines, yung mga flip-top lines pala, sorry. Flip-top lines ay isa yung halimbawa ng isang tulang panudyo kung saan ang ito ay manukso, mga sa mamutya, sa pagpuna ng mga kilos o gawin ng isang tao. Ngunit, dapat ito ay masining o dapat ito ay may ritmo o tugma. Dapat makaingan mo mga apin, pero gawin yung mga sate, tulang panudyo, so hindi yan ang layunin ng isang tulang panudyo sapagkat may layunin na itong mga sa ngunit dapat ito ay may masining o may ritmo. Okay, naman naman tayo sa tugmang di gulong yan, hindi ang gulong ha. Tugmang di gulong. Maaari ba mong basahin niyo o kay Dinidini? Tugmang di gulong. Ito ay malayang may makarating ang mensahe ng may kinalaman sa pagbibiyahe o maglalakbay ng mga pasahero. Maaaring ito ay nasa ating salulugain sa milan ng mga pelikula. Ito rin ay mga paalala o babala na madamitang makikita sa mga pampublikong sasakyan. Okay, maraming salamat. Sino naman sa inyo ang nakasakay na sa jeep? Isa yung nakasakay. So saan kadalasan nakikita ang jeep? Sa kalsada. Sa kalsada o saan na ba kadalasan nakikita ito sa isang lugar? O sa syudad? O sa syudad. Kalamitan ito makikita sa syudad lamang. So kung makikita ninyo kung ang sunod lang mo dito kung pumasok na kayo sa loob ng isang jeepney, ano ang kadalasan nyo makikita? Mga babala, tama? Mga paalala, tama rin? Mga ano ba? Signage. So, yan makikita nyo ng mga poster dyan sa loob ng isang jeepney. Ayan ay tinatawag ng tugmang di gulong. Ngunit, ang tugmang di gulong kasi ay yan lamang ay bumabatay sa mga paalala o paglalakbay sa loob lamang ng pampublikong sasakyan. So, siguro pamilyar mo atin na tugmang di gulong. Sa umaga ay bariya lamang. Isa ay pamilyar natin na signage dira sa mga jeepney. So, bakit nga ba dapat bariya lamang sa umaga? Okay, sapagkat bago pa lamang namamasada ang jeepney or yung driver. So yan ay isang halimbawa ng tugmang di gulong kung saan ito ay pumapaksa lamang ng paalala o babala na sa loob lamang ng pampublikong sasakyan. O kadalasan makikita natin, mayroon ito sa lawikain, mga sabihan na pumapatungo lamang o mas yung topic lang yun ay patungo
Okay. Ngayon, bago naman tayo sa ikatlong karunungan bayan na tinatawag ko, siguro ay pamilyar kayo dito, ang tinatawag na bugtong. So, sino naman ang makapagbawas? Ay, sino naman ang makapagsasabi sa akin kung ano nga ba ang definisyon ng isang bugtong? Sige, kita ko, Robert. Bugtong. Isang pahulaan sa pamamagitan ng paglalaro. Binibigyan ito ng patula at kalimidang maiksi lamang. Ito rin ay isang pahulaan sa pamamagitan ng paglalarawan. Okay, maraming salamat, Ginoong Robert. So, ang definition lang ng isang bugtong ay dapat ito maiksi lamang. So, bakit nga ba dapat maiksi lamang ang isang bugtong? Batay sa inyo, ano ang basa sa isip nyo? Di ba kadalasan sa mga bugtong ito ay maiksi lamang? Hindi ito parang isang sanaysay o parang isang ikwento na mataas. Ito ay maiksi lamang. Bakit nga ba dapat maiksi lamang ito? Dahil ito ay mas magbibigay ng palaisipan sa mga sasagot sa sunod dito. Okay, maraming salamat. Tama. Sapagkat mas pinag-exit upang mas madaling na maipagbuwate ang nais ng pagkukula. O kadalasan, di ba, makapantay mga sa mga bugtong, gumagamit nila ng mga tayutay o na idiomatic terms and figurative speech. At ngayon, siguro naman ay alam niyo kung ano nga ba ang layunin ng isang bugtong. Ito ay upang hulaan. Ito ay para hulaan o sa pamagitan ng isang paglarawan. Okay, maraming salamat. And bago naman tayo sa panghuling, pero yung bayan, isa ito ay tinatawag ng palaisipan. Ngayon, ano naman ang definisyon ng isang palaisipan? Kita mo, Lloyd? Palaisipan. Ito ay nasa layunin nito ang tatawin at pasiglahin ang kaisipan ng mga tao na makakapagtipon-tipon sa isang lugar. Okay, maraming salamat, Lloyd. So, ang karunungan bayan palaisipan na po ay ba isa nasa anyong tuluyan? Ano ba ang anyong tuluyan? Pero sa inyo, ang pagkakalaan mo logic, sige, mayroon ka, ako gusto yan. Sige siya. Kagaya ko ng mga Okay, mahusay. Ito ay kagaya ng isang maikling pinto kung saan ang sanaysay, ang mga kaisipan ay patuloy-tuloy na sinusulat. So, kagaya ng, ngunit sa kaisipan ito, di ba, ang kaisipan ay parang kagaya lamang ng isang bugtong. Ito ay inumulaan. Sa pamagitan ng isang parang kita o parang kinukutikado ang isang pangungusap. So, sapagkat, ano ay dapat, ikutikado o dapat siyang complex kung sa wikang English ba ay mayroon itong complexity. Bakit nga ba? Sapagkat ang layunin dito ay, ano nga ba ang layunin ng palaisipan? pagkailangan ng ating Okay, maraming salamat. Tama. Sapagkat ang layunin ng palaisipan ay upang bukawin at pagsiglahin ang kaisipan. So, kung kita mo every time na palaisipan ay nagtitipon-tipon ang mga tao. Sapagkat upang mas madali nilang masolusyonan kung malalaman ang sagot doon sa isang palaisipan. Halimbawa nito, I will give you answer. Isa lamang yan para halimbawa. So ang similarity ko ay ang pagkakatulad lamang ng palaisipan at bugtong ay ito ay may layuning hulaan o may layuning gawin ang isang isipan. Ngunit sa palaisipan lamang ito ay may tinatawag na komplikado. Komplikado ito sapagkat nasaan yung tuwid. Habang ang bugtong naman ay nasaan yung patula. Sapagkat mayroon itong sinusulat, mayroon din itong tumamulit ko. Ngayon ay upang mas ganado kayo na malaman ng ating pinalakay kanina, ay may gagawin tayong isang aktibidad. Patungkol naman sa ating pinalakay. So, si Philippine Pretzel ang sisimuno ko. Siya ang magagabay sa inyo kung ano nga ba magiging aktibidad natin sa hapong ito. Philippine Pretzel.
ng dugo ay may tandang May tanda. nasaan ang limito ang tanda. Pangalawang palaispan. Alin ang mas mabigat? Ang isang galon ng tubig sa Pilipinas o isang galon ng tubig sa Australia? Pangatlong palaispan. May isang bote sa mesa, tinakpan ito ng sombrero. Paano nakuha ang bola nang di man lang nawala ang sombrero? Pang-apat. May isang kulungan. May 5 baboy, 5 buwan. Lumusa ng isa, ilan ang natira. Pang-5 at panghuli na palaisipan. Ano ang mas magaan? 1 kilong bula o 1 kilong bato? Yun lang ako ang atlo lang. Okay, mahusay. Bakit nyo, bakit sa inyo? Yan ang palaisipan. Mga halimbawa ng palaisipan. Dahil po kami po ay mag-iisip upang ito ay masagot. Dahil ito po ay may mga tandang pananong sa dulo na naturang mga katanungan. Ito po ay nagbibigay sa amin na naturang kaalaman upang ito ay aming matukoy. Ito po ay palaisipan. Dahil bago ito masagot, kailangan na pag-isipan din atimbangin kung ano ang aming isasagot ng sa ganang pag-isalita ng sana. Okay, maraming salamat. Halimbawa po, alin ang mas mabigat ay 1 galong tubig sa Pilipinas o 1 galong tubig sa Australia? Ano nga ba? Pareho na po silang mabigat dahil sila po ay dahil po ang galong tubig, isa lang po galon. Hindi po nasa Australia ang galon, ito ay mas mabigat na po. Kagaya na lang po rin na ano ang mas magaan, 1 kilong bula o 1 kilong bato. Pareho po silang may kabigatan pero dahil sila po ay parehong 1 kilo lamang. At yun lamang po ang kailangan sila. Okay, maraming salamat. Okay, nakilala ang programa. Palakpakan. Okay, mula lang ang aming pangalawang mga ang nakuha po namin ay patungkol sa tubang di gulo. At ito ay ang huwag bumikwato sapagkat hindi mong kwarto. Kahit ano pa ang mo, driver lang ang katapat mo. Miss na safety, kung gusto mo libre sa driver tumabi. Aanin ka ang gasolina kung yun po yung sira na. God knows, who does not pay. Okay, paano na naman sabi na yan ay halimbawa ng tubang di gulo? Then lahat ko ng tumay patungkol sa sanjurin. Okay, maraming salamat. Maaari na kayo umupo. Maraming salamat. Palakpakan. Pero ano mga sa kanila, dahil naman ang pangangkumpulong. Saging-saging, mangga-mangga, papaya, pagsama-samahin, pagkalutuin, fruit salad. Ito po ang aming kapinin mga trampalutyo na nakita po namin ko na tawas sa durog para sa taong may uto. Bata, pagutang, isang pera, isang buta. Utang-utang, batang buwag, batang magkwarta sa kuwan. Sinisay, magandang baril ang prosecuted. Ako ay isang lalaking matapang, kunin ang tuko ay aking tinatatakutan. Okay, bakit naman sabi na yan ay mga halimbawa ng ulangan nyo? Sa tingin ko po, dahil ang mga akdang ito
Baboy ko sa ulo, ang balahiboy, pako. Ang sagot, daga. Pang-apat ay ang gumagapang pa ang ina, umupo na anak. Kalabasa. Paghuli, sa araw ay bubog, sa gabi ay dahon. Ano? Ang sagot ay bani. Okay. Paano mo naman nasabi? Kaya halimbawa na ito. Nasabi ko namin ito ay halimbawa ng isang bugtong dahil hindi ito anyong tuluyan sapagkat ito ay anyong pagda kung saan makikitaan ng mga karakter at mga tugma. Okay, kaya sila maaari na kayo po. Maraming salamat. Ngayon ay ako naiintindihan na kung saan ating nilalakay. Sige nga, kung isinaisip ba ang ating nilalakay kung kakalunga ako? Ano nga ba ulit ang apat na kalungang bayan na ating nilalakay? Lower? Ang apat po na mga kalungang bayan na ating pong tinalakay ay ang Tulang Panugyo, Tugmang Bigolo, Bugtong at Kalakisipan. Okay, maraming salamat. Tama. Ano naman? Ang Tulang Panugyo at Layunin nito. Carmen? Ang nagpatugyo ay ito ay isang patula na naglalayong manusong, mag-asal, o ito ay nagbibigo lamang. Okay, ito pa. Ano naman? Ay, saan naman natin madalas makikita ang mga paalala o babala ng mga tumang tigulo? Arvin? Madalas natin makita ang mga tumang tigulo sa mga jeepney o mga itong sa kanila. Mahusay kung saan ito makikita. Ngayon, ano naman ang pagkukulan ng bugtong? Lloyd? Bugtong? Ang bugtong mo ay isang pagulaan sa pamamagitan ng pag-aaral. Okay, maraming salamat. Subukan na natin sa ito. Nagtag si Gino na kalitaw ang mulo. Mahusay kasi! Ano naman ang balay-isipan, Annabel? Ang balay-isipan, ito ay ang kanyang tuluyan. Ayun ito,
na pagkakatawag. Pagkakatulan at pagkakatulan. Pagkakatulan. Ang pagkatapos na ay iuulat nyo dito sa harapan. Bibigyan ko naman kayo ng 5 minuto kung bakit. Ay, tatay. Silang dalawa ay pareho-pareho ng bayan. Okay, maraming salamat. Ang mga
Kadalasan, ang mga bugtong ay nagtatapos sa tanda sa todo. Habang sa palaisipan naman, ito ay isang anyong tuluyan. So, mayroong kasagutan, sabay upang pasagutan. So, doon sa sa palaisipan, maaari nandun na sa pag-uusap ang sagot. Kailangan na itong pag-isipan. At kadalasan ito ay nagtatapos sa tanda panahon. So, sa pagkakapalaran naman ng dalawa, ay una yung kailangan ng kasagutan. So, sa bugtong at palaisipan, ang kailangan nito ng kasagutan. Tama ba? Opo. Ito ay parehong karunungan bayan. Sa mga tanghaling ito, nagbibigay ito ng mga karunungan, ng mga gamit ng mga bata at mga kabataan sa kanilang pag-iisip. Tama ba? Tama. So, naman nagbubukas ng isipan, di ba? Nakasan natin ang isipan ng bawat isang kung sino man ang siyang nagbabasa ng bugtong at palaisipan dahil nagkakaroon ito na gawain na siyang magbibigay na kanilang isipan sa atin kung ano nga ba ang naisipan natin ng mga palaisipan ng bugtong. Okay, salamat. Bigyan natin ng sigaw. Palakpakan ang ating sarili. Okay, dahil tapos na tayo sa ating gawain. Ngayon ay kumuha kayo ng isang tawad ng papel. Unfortunately.